At kami lahat ay naka-buta. Buta po to sa lakas sa araw. Sana nandito. Hello. Hello, Nining. Si Sir, oh. Wow. Ha? Labis mo sa paliguan sa isang linggo. Dire lagi. Kalahating taon na yan hindi naliligo. Si Joey the Great, hindi ka pagpapalit, handang tumulong at walang iniiwan. Gandang araw mga kalingap. Napakan ko. Lupa pa rin siya. I mean, yung flooring pala nito, di mo pa naayos. Hindi po. Ay, hindi mo tutumba tayo dito. Eh, sabi ko, okay naman ako sa duyan lang makahiga. Importante lang po yung kapatid ko na maano siya maging komportable. Ay, ayun si ate. Kasi nandoon na siya sa may, yung pagdating ko dito nakaraan, nandoon ako nagtitinda. Pwede siya upo po? Hindi. Nining, Ito si ate. Nining, lingkod ko no tara. Lingkod. Nining. Hello. Hello, Nining. Si Sir, oh. Wow.
Ha? Gutom ka? Ito siya oh. Si Sir. Kay Sir Roman. Joey. Ano? Kumusta? Kumusta? Okay la daw. Ha? Ano? Sige na, ano Si sabi? Sir Joey yan, Inday. Sir Joey. Dinadalaw ka. Mm-mm. Sila din yung pumunta dito nakaraan, di ba? Ay, dati no? Naalala ko lang dati. Pero ba ito, di ba? Opo, pati dito yung Yung higaan. Yung higaan yun nandito. Ako lang, sir. Ikaw nagtyaga? Mag-ayos? Wala kang katulong? Mag-ano? Wala. Yung isang buwan kung inano, yung halos magdalawang buwan din ako dito nag-ayos. Tapos yung pawid. sibol kasi dyan, yun niya, yung sibol niya, Oo, ito. natanggal. Ito, yan, natanggal Oo nga, yan. bago na pala to. Tapos, kumuha ako doon sa tanim ko, yung Mm-mm. doon sa lalao. Kumuha ko doon ng bakahaw. Tapos, nadaganan ako sa sapaan. Buti na lang, hindi siya nadaganan. Ano yung nadaganan? Itong sibol na to, natumba? Natumba. Ah. Kasi nga, di Hindi ba, yung bahay mo tumabingi ito. ganito na talaga yung pumunta kayo dito. Hindi, nakaraan. nung natumba to, hindi siya tumabingi. Hindi naman tumabingi yung bahay. Ang bagyo ito ng Nuna, sir. Tapos ilang beses na bumagyo, maraming beses na bumagyo. Siguro kung mga 6 na bagyo na ang dumaan dito. Pero ganito, ito pa rin kami. Mm. Anong pangalan niya pala? Ria po siya, Ria. Ria. Ilan taon si Ria? Hindi. Bawa man si Ria. Kaon ka na? Ha? Oo daw. Galing. Minsan siya nagsasalita, minsan naman siya. Minsan hindi. Pag hindi pa niya kilala ang tao, sir, Mm. hindi talaga siya. Kilala mo na ako? Ha? Nagpunta ako dito dati, di ba? Ilang beses mo siya paliguan sa isang linggo? Dire lagi? Kalahating taon na yun hindi naliligo. God, ayaw mo gawang paliguan. Minsan ayaw niya. Hindi mo pwedeng pilitin. Nagagalit. Ah. Pero kung magagawa mo na paraan na maligo siya. Uto-utuin ko siya, bibigyan ko siya ng mga candy, gano'n. Tsagain mo Tapos lang. yung koko niya, Oo, yun. ginugupitan ko yung buhok niya. Tsagain mo lang siya na malinisan. Oh. Pero may mga times, sir, na dalawa-dalawa kasi sila, inaalagaan ko. Mm. Ang ginagawa ko na lang, yung mapakain ko na lang siya, gano'n. Tapos yung sa katawan niya, minsan hindi ko na masyado siya na alagaan kasi sabi naman ng nanay ko, uuwi na daw. Yung nasa Manila. Oo, nung nakatanggap ng tatay ko ng senior citizen, kaya nakabili ako ng pawid, Ah, binigyan. pinadalhan ko doon ng 3,000, hindi pa rin umuwi. Ah. Sabi Magkano ko, yung nakuha ng "Tapos daw senior?" uuwi. Hindi naman. Kasi daw wala daw siyang pamasahe. Mm. Ay, ayun, sabi ko, sige, pag tumanggap sa tatay ng senior citizen niya, kasi first time niya, siguro kung hindi pa na-i-vlog sa tatay, na-i-vlog nyo, hindi pa siguro makakatanggap yun. Ay, ganun. Ibig sabihin, 10 years na po yun siyang ganyan, pero dapat automatic po yun. every year dapat. 3 years. Dapat di po ba automatic siya kasama na doon sa pensioner kasi nga PWD. Oo. Hindi, yun lang, nung na-i-vlog mo, saka lang tinuntahan ako dito ng ng barangay secretary. Sabi niya, daw, sikasuin ko na ng requirements kasi yung tatay ko kasali na daw sa Senior. bagong pensioner, Oo. senior citizen. So, ayun na-process mo. Opo, Wow. So, magkano nakuha? 6,000 po. Oh, di malaking bagay din, ano? Tapos yun yung inano ko, pagkain namin, tapos ito, mga pako, ako na lang sa, basta kahit papaano, sabi ko, maayos ko lang ang higaan niya, di bali sa akin, kasi sa duyan pwede ako, Oo, pwede ako totoo. dyan sa, Tuluyan. pwede ako dyan sa karton, sa ilalim. Ito kasi, yung poste niya mga kalingap, mayroon ditong namamahay. Ano ito? Di ba inuulam yan? Ano po yan? Kaya nga, yung crab siya na ano. Taga, ano po yan? Undong, ang tawag po dyan sa amin. So, Undong. kailangan masiminto siya para walang ganyan, di ba? Opo. So, ibig sabihin, kasi sabi mo, di ba, aalis siya dito, titira doon kay tatay mo. So, hindi mo na siya pwedeng alis na lang dito. Pwede po, sir, kung
ang ano ko sana, ang hiling ko, yung sa harapan doon na meron akong ano doon, sabi kong kay tatay, total, anak naman niya ako, tapos para hindi ako mahirapan, ito iiwan ko na lang, isasama ko siya kasi magpatulong na lang ako sa mga ano, sa mga BH na ito sumama sa akin doon kung maaari lang, kahit lang ano, pawid lang, yung kahit lang maliit lang na bahay. Tapos kasi ako lang nahihirapan, sabi ko wala naman tumutulong sa akin ng mga kapatid ko, walang umuwi, marami kami magkakapatid, pero yun ang iniisip ko, ako yung sarili ko. Kaya nga. Kung ako ang magkasakit, sabi ko, kasi pag umaga nandun ako kay tatay, katulad niyan, naabutan mo ako doon, nyo, ito siya, kakain lang, tapos ano na naman, trabaho na naman ako, kasi ako lang mag-isa eh. May kapatid naman ako, minsan naglalaot. Ngayon, nasa laot na naman siya, hindi niya naabutan. Pero hanggang sa paglaot lang siya, pero sa mga gawain ganito, hindi siya marunong. Okay, ba? Daig pa, no? Yung puso ni Ronnie, babae, pero yung kanyang kakisigan, lalaking lalaki. Mga kalingap, no? Kung babalikan niyo po yung huling vlog natin, yung unang vlog natin sa kanya, yung kanyang tatay po natin na tinuturing po ay yung dumadaos-dos po sa pamamagitan ng balde. Nung nakaupo sa balde, tapos pinapagulong yung balde para mapuntahan po yung pupuntahan. Yung halimbawa, may pupuntahan lamisa, pupunta sa kusina. So, balde po yung paraan para dumaos-dos. So, napakahirap ng ginagawa ni Ronnie, no? Kumbaga, dalawang yung kanyang obligasyon. No, sa mga hindi pa nakakaalam, mga bago pa lang nanonood sa pag-vlog natin kay Ronnie, at paano ba nangyari sa kapatid mo? Yung unang-una, bakit siya naging ganyan? Kasi nung nasa Maynila po kami, sir, hindi naman po siya ganyan. Ngayon, nandun sa ate namin siya, tagapag-alaga ng anak. Minsan, kasi masipag kasi siya, sobrang sipag niya eh. Naglalaba, ginawang tagalaba, taga-alaga ng anak nila. Hindi napapabayaan yung pagkain. Pero nung dito pa siya sa probinsya, alam ko na may sakit na siya kasi noon lumalaki ang tiyan niya. Nung maliit pa kasi siya, kumakain ng bigas. Ay, ganun? Tapos itong kamay niya, yung parang nagwabayulit, yung kulay. Pero yung kanyang isip, wala kang napapansin sa kanya na papunta para magiging depressed, wala naman? Para nga, yun nga, sabi nga nung sa Maynila kami, tapos yung na-hospital siya, lumaki yung tiyan niya. Tapos parang sabi ng doktor, pasma raw sa pagkain, tapos pasma sa rigla, at saka pasma rin sa yung nanay ko kasi no, saka yung tatay ko lagi nag-aaway. Nasama na doon, sama-sama na. Parang naghalo-halo na ang sakit niya. So yun yung inidangan. Opo, tapos nung time na yun na kinuha siya ng tita ko, na kinuha niya dito sa tatay ko, hindi pa siya ganun, kinuha lang, parang tinakas lang na ano kay nanay doon, kasi ang nanay ko noon nagtatrabaho bilang katulong. Niluwas, kinuha ko sa dito sa probinsya, tapos ako naman wala akong kaalam-alam kasi nagtatrabaho din ako noon sa farmers. Yung ang alam ko na ito siya, nandito lang. Nung nalaman ko na lang, nandun pala sa ate ko 3 buwan na, yun na nagkasakit na siya. Sa Manila na? Sa Maynila na po. Tapos, pero ano siya dati, pagka lumabas ng bahay, parang normal pa naman? Parang... Oo, nag-aaral siya noon dyan sa Rawis National High School. Tapos siya ang nagtaga-saing, taga-laba. Tapos nung ano niya, nung first menstruation yata, siyempre nasa trabaho kami, nasa Maynila kami noon. Nagtagal ako, halos umabot ako ng 20 years. Nalaman ko na lang na yung isip niya, yung parang may ano na, yung parang nakakalimot na sa sarili. Oo, parang iba na. Sinasabi ng tatay ko noon na minsan tumatawa siya mag-isa. Yung unang menstruation pala niya, naliligo dyan sa dagat. Tapos umuulan. So yun na, yung ang nanay ko at saka yung tatay ko nag-aaway lagi kasi ang tatay ko noon is lasinggero. Kaya lumaki kayo ng broken, hindi sama-sama? Hindi naman po, ngayon lang na malalaki na, sir. Kasi nung maliliit pa kami, alagang-alaga kami nila. Tapos ito nung nagsilakihan na kami,
Yung ako nga, umabot ako ng 30 plus, halos nasa ano pa rin ako nila, nasa puder. Puder ka pa. Hanggang ngayon. Oo, kasi ikaw pa rin nag-aasikaso. Hanggang ngayon, ako naman nag-aalaga sa kanila, sa tatay ko at saka ito. Yung nanay ko naman kasi nasa Manila. Nandoon naman siya nag-aalaga sa mga apo niya. So ito siya, ilang taon na siya ngayon? 1989, bali 37 yata. 37 years old. Nag-start ito sa kanya na napansin niyo ng ganyan? Parang edad po niya is 15 or 16. Tagal ano? So nasa 20 years na rin mahigit ano? Opo. So ganyan lang ang buhay niya. Nakakatayo siya, hindi siya nakakatayo, nakakabangon siya hanggang lang, pero pag pinapatay kasi ito siya parang nag-lock na sir ito. Yung tuhod niya. Itong tuhod niya. Parang si tatay ko rin ganun, halos magkasabay sila na nag-lock. So ang hirap din pala ng pinagdadaanan ni Kuya Ronnie. Narinig mo yung ano? Narinig mo yung ano ni Kuya Ronnie na may posibilidad na maging ganun sa menstruation, sa problema. Sabi ng iba, meron ganun din, pero hindi pa rin natin masabi. Kung saan nagmula talaga. Simula talaga. Oo. May ano kayo, Ronnie? Kasi Pero doon sa sir, comment, may ano doon sa po comment, nag-ano lang ako doon. sa nanay ko at saka sa tatay ko, may inheritance po sila. Yun, yung sinasabi ko, inheritance nga. Bloodline. Oo, yun nga yung sinasabi ko. Kasi sa comment section, nag-check din ako. Sabi niya, Sir Joey, baka meron silang mana. Kumbaga, meron silang background ba? Inheritance. So, siguro ko, sa kanya napunta siguro naman ano. Baka nga po. Kasi yung kapatid ko rin na lalaki, ganun din minsan tumatawa mag-isa. Sabi ko, ano ba itong buhay ko? Siguro ko, sabi ko, ang Panginoon lang siguro ang bahala. Kasi minsan yung kapatid ko rin na sumunod sa akin, yun nandun kay tatay ko, nandun naglalaot ngayon. Ganun din siya. Minsan pag ayaw niya magtrabaho, ayaw talaga magtrabaho. Tapos sabi ko, ano ba to? 3 na ang inalaga. Minsan din, kasi nga nag-iinom siya. Pero ikaw, wala ka naman napapansin sa'yo na tumatawa ka mag-isa, kumakanta, gano'n. Wala naman. Hindi, kasi minsan nag-uumpisa yan, di ba? Minsan kinakausap mo yung mga puno, yung mga dahon-dahon dyan, kinukumusta mo. Wala naman. Ang ginagawa ko na lang, sir, pag ganyan, hindi na lang ako nag-iisip. Minsan, naglalakad ako dyan sa mga pinsan ko, yung nakikipagkwentuhan, tapos ang iniisip ko lang kasi sila lagi. Yung trabaho ko sa araw-araw, yung daily routine na trabaho ko, yun lang. Tapos pagkatapos nun, pupuntahan ko na dito sila, mag-aalagaan ko na naman kung may sasaingin kami, magsasaing. Kung wala din, nagtatsaga. Hindi ako nangungutang sa tindahan dahil sabi ko, wala naman akong ibabayad, ganun. So, balik ganun lang. Mga kalingap, ito po yung buhay po ni Ronnie. Si Ronnie ay isang parlorista. Anong pinagkakitaan mo rin kahit paano? Minsan, sir, pag yung kapatid ko na hindi pa namamatay, nagpa-parlor din ako, nagsiservice, nagre-ribbon, all around, nagugupit. Ito ang problema ko lang kasi, ito lang silang dalawa kasi wala talagang mag-aalaga, siyempre anak. Correct. Kapatid ko siya. Pero kung yung nandito lang po ang nanay ko, ay request ko po sana, yung nanay ko lang kasi, siyempre babae. Ang nanay ko kasi may katigasan din ng ulo minsan. Sinasabi ko yan, ano ba yan, parang ginagawa mo na lang akong pinasa mo na sa akin ang lahat-lahat, ang obligasyon. Hindi talaga, sir, ako maghihirap kung nandito lang ang nanay ko kasi madiskarte akong tao. Kung sa ako lang, kasi kaya ko magluto sa mga piyesta. Minsan nagdi-decorate ako sa mga kasalan, sa mga Tapos isa pa, yung mahalagang trabaho mo, ano yung isa? Tapos yung nagdadasal ako sa mga patay. Mga patay. Opo. No, kaya nga, malaking kita talaga pag maraming patay, di ba? Kasi doon kakikita ng marami. Sir, marami nga patay dito pero hindi naman ako nagdadasal dahil meron akong kakompetensya. Ultima ang patay, kinukompetensya May po kakompetensya ako. din pala na isa meron din. Oo, tapos yung pari dyan sa Rabis, nagbabawal akong magdasal dahil nga nung nagkasakit ito at saka yung tatay ko sabay, nung nandiyan pa ako sa pastoral council, siyempre nakagamit ako ng pera, tapos yan, panay ang pinapahiya niya ako tuwing magmimisa dyan. Pati doon sa Rawis, nung nasarang araw nagkasagutan na kami dito. Kasi nandyan nagsantulan na, di ako naman nag-igib. Nagkasagutan talaga kami, sir. Kaya sabi ko, magdemanda ka na lang dahil wala naman akong pinirmahan, sasagutin kita.
Dahil nga, sabi ko, pari siya. Sabi ko, dapat maawa pa sa kalagayan ko. Mm. Yung talagang totoong nag-ano ng pera, naglustay, wala na dito sa Talisay, nagsialisa na, ba't hindi niya yan masabi? Sabi ko sa kanya, dahil nga mahirap lang ako. Ibig sabihin, ikaw yung nadidiin. Dinidiin niya ako, tapos gusto niya ako inilak ng mga kasalanan ng ibang tao. Ako daw ang vice president. Eh, nasan yung Pero president? pagdating, automatic kasi siya yung pari eh. Pagdating sa ganyan. Pagdating naman sa pagsasaayos, pagiging aktibo, ako lagi nagtuturo ng dasal. Kung meron diyan yung mga lilinisin sa simbahan, pati pa ito yung mga kalagayan ng kapatid ko at sa tatay ko, lahat yan naasikaso ko, sir. Pero sa awa ng Diyos, sabi ko, hindi lang ako bumibitiw. Correct. Tama yan. Basta malaga, nandiyan ka palagi at nakasuporta sa mga obligasyon mo sa kapatid mo at sa tatay mo. So bali yun, meron tayong dalang konting bigas, konting tulong natin kay Ronita, kay Ronnie, mga kalingap. Ayan, pagmamahal kay Ate Bit Jones. So nagsasayang ka dito, di ba? Ito sir yung saingan ko dati, nandyan po yan dito. Ayun, yung saingan na yan. Nandyan, dito na. Diyan ka nagsasaing. Ayan na po. Oo. Ayan, nagsaing ka na, 5 kilo bigas. Ayan, tapos meron pa ako dito konti, mga kalingap na. Bigay sa akin ni Ate Nelly. Ate Nelly, bigyan ko siya ng 1,000. May sobra doon sa binigay mo sa akin. Maraming salamat po. Oh, galing kay Ate Nelly, nasa US siya. Yan, itong bigas din nasa US din si Ate Bit Jones. Oh, ano masasabi mo? Maraming salamat Sir Joey sa tulong nyo. Ito ay malaking halaga na po sa amin. Kahit paano, sabi ko, ang ibang tao tuloy tumutulong, kahit yung mga kamag-anak ko nga minsan binubuli pa, pero sa awa ng Diyos hindi pa rin ako nagpapatinag kahit ganito ang kalagayan ko. Ngayon nagpapasalamat po sa mga sponsor, sabi ko nga ng ganun, kahit paano meron pa rin sa akin tumutulong na ibang tao. Yan, so actually wala naman po talaga nag-sponsor. Diba sabi ko nga pagka may nag-sponsor, babalik ako. Okay. So yun yung isa sa rason kung bakit matagal ako na bumalik, kasi nga walang sponsor doon sa unang vlog ko sa'yo. So ngayon, in-update na naman kita ulit, nagbabakasakali naman po tayo na kahit papaano. Malay natin, mayroon siyang kahilingan si Ronnie ngayon. Magsasabi ulit ako na babalik kapag mayroon nagbigay ng suporta kay Ronnie. So ano yung kahilingan mo kung sakaling babalik kami? Ito lang sana sir, kahit ano lang, simple lang na ito na ang kalagayan namin, itong bahay na to kasi sira na. Sabi ko baka umabot yung pagdating ng mga bare months, nagkakaroon ng mga malalaking bagyo, hindi naman sa hinihingi natin. Ang ano kong sana, ang plano ko, doon na lang sana kami sa tatay ko at saka ito dadalhin ko. Kahit man lang sana mabubungan na lang doon yung naumpisa ng kapatid ko, kasi yung kapatid ko Sir Joey umuwi po dito ng piyesta. Tapos sabi ko, ano na itong bahay mo? Sabi naman nila, sana yung vlogger na nanghingi ka ng tulong. Sabi ko nga, ikaw nga ang pinagdedesisyon ko, pwede naman ako makahingi sa kanya kahit man lang bubong na lang, di ba, nandoon na kasi siya, ang tawag doon, may pundasyon na siya. Nakapundar na. Nakita Yung ko yun. bubong na lang, kasi ako ang nahihirapan dahil hindi, sabi ko nga sa kanya, hindi naman kayo tumutulong kahit man na pambili natin ng gamot, pagkain namin, kahit man lang sa isang buwan 500. Ako pa nag-aalaga, ako pa ang naghanap buhay, nagpo-provide. Oo, sabi ko madiskarte ako, pero paano ko makadiskarte kung walang nag-aalaga sa kanila? So ano sabi niya, okay lang na doon daw kayo? Opo, sabi ko ng ganun, sabi ko sana si Sir Joey pag bumalik, yun na lang ang hiling ko, na doon na lang kami sama-sama. Tapos ito na lang, ito pa kung sino ang gustong magpaayos sa kanila, sa mga kapatid ko na sa Maynila pag umuwi, sino na lang mag-ayos, yun na lang doon sa may harapan namin. Yung bubong na lang ang ano ko, tapos may CR naman doon, may CR na doon sir yun. Tapos yung kunting ano na lang, kunting paayos na lang. So mga ilang yero kung sakaling kakayanin yun? Ang estimate ko po dyan sir, parang mga 30 na yero yata. 30? Opo. Malaki pala yun. Kasi malaki-laki siya eh. 15-15 kabila? Opo, magkabilaan. Tapos
siyempre, meron pang mga kahoy ang gagamitin, yun di po ba, kahit lumber na lang. Oh. Kasi ako po talagang nahihirapan. Sabi ko, paano pag nagkasakit ako, dito na lang siguro So, kami. nasa 30 yero, 15-15. Hindi, titignan pa naman natin. Actually, hindi pa naman totoong literal na 30. So, gano'n na lang. Doon tayo mag-outro mga kalingap sa sinasabi niyang bahay para malalaman po natin o makita po natin kung ano to po talaga yung kailangan para magka-idea po yung ating viewers. So, punta muna tayo doon sa kabila. Kasi mga kalingap, ito po yung buhay niya. Parit-parito po siya. No? Maraming salamat. By the way, magpapasalamat muna ako. Ito kay Ate Nili. Ate Nili, maraming salamat sa binigay mong pagmamahal at suporta sa amin. Pagtitiwala na rin para makapaglingap sa mga kababayan. At ito, isang maganda na rin to para ma-update yung deserve po na tulungan ng mga kababayan po natin na talaga naman nasa ganitong kalagayan. So maraming salamat po. Huwag niyo po ako personalin na ang sa akin po ay nagtutulong po tayo sa abot kayang paraan na ating po pagtulong. Kumbaga, individual po kami, no? Wala po kaming ibang pinagkukuhanan ng pundo, kundi doon lang po sa mga taong nagtitiwala na nagsusuporta po sa amin. Hindi po ito galing sa gobyerno yung aming ginagawa. Bagkos, nagsasakripisyo po kami, napuntahan yung kanilang tahanan at alamin po yung kanilang kalagayan para po doon sa mga nag-i-effort din naman po na magpadala sa amin at nagbibigay ng pantulong. So ito lang po yung layunin natin. Kung ano po yung pwede po natin maitulong. So maraming salamat. Sana magkaisa po tayo at tulungan po natin si Ronnie. And doon po tayo mag-outro mga kalingap. Thank you, Ate Nili. Kay Ate Jens, maraming salamat po sa bigas. Tara, muna tayo sa inyo. Okay na siya iwan dyan? A few moments later. Ano yan? Gawin ko itong dyan. Nandito na tayo mga kalingap. Nakabuta pa rin po tayo. Alin? Ito siya. Sugabong. Dyan sa ko. Bili ka na lang, magagawa ka pa. Tawad siya. Ano ba gagawin mo? Para saan? Ito dito siya sa agunting ko, titindahan ko bukas. Ay, sakto pala, may puhunan ka na kanina. So, pwede mo ipuhunan yung pera mo kanina. Dagdag mo puhunan. Opo. Sugabong dyan. Ito, sugabong. Ang ganda ng tindahan mo. Anong tinda mo dyan? Minsan kikiyang fishbowl sa mga bata. Yung mga pamangkin ko rin na taga rito lang. Kasi parang ito lahat dito mga kamag-anak ko lang. So, utang lang din ang punta niyan. Utang lang mapupunta. Puro utang kay pamangkin mo man yun. Hindi po ako nagpapautang, sir. Kasi alam naman niya nila ang kalagayan ko. Sabi ko, huwag niyong uutangin kasi papiso-piso lang naman ang tubo ko dyan. Alam niyo naman na wala kaming bigas. Correct. So, ayun. Saan si tatay mo pala? Dito? Ayan, sir. Sige, una ka kay... Di ba nangagat si tatay mo? Joke. Hello, tay. Galing kami doon sa anak mo. Oo, kawawa man siya doon. Opo kasi. Sige lang po, okay lang po. So, ayan si tatay, sabi ko. Oo nga, nagulat nga ako, medyo di na tumutulo. Di tulad ng unang punta ko, di ba? Kawawa talaga siya. So, kumusta buhay? Nasaan na yung, yung balde? Wala na, sir. Ha? Dinala ng kapatid ko, tapos winala yung takip. So, paano ka umuusad ngayon? Wala, dyan lang siya. Diyan ka lang? Pag wala na siyang ako nandito lagi. Oh, sira din pala dito. Tumutulo din yan. O, wala na, sir, mga sibol. So, ang tulugan mo dito lang? Diyan ka natutulog? Diyan yung kapatid ko na naglaot. Dito yung kapatid mo. Paano pag dudumi ka, pagliligo? Diyan din. Ang pagdudumi, diyan din. May plastic, Oo. plastic bag. Plastic. Tapos pag saing, hindi ka na makapunta doon. Sa likod. Ano nangyari sa tuhod mo? Ba't, hindi na siya may unat. Hindi na kaya. Nag-lock na siya. Gano'n na katagal yan? 10 years na. So, ayan po, yung isang obligasyon ni Ronnie. Mga kalingap. Nasaan yung sinasabi mong bububungan? Kung sakaling pwede kayong tumira. Ito, sir, sana. Ito yun. Ito. Ito lang, itong area. Doon. Oo nga, no? Medyo malaki nga, no? 15 yero. Kabilaan. Ito yung area doon. Ano lang to? 8 feet. 8 feet lang ito. Kasi hindi naman masyado malaki. 8 feet sa kabila, 8 feet sa kabila. Hindi siya masyado malawak. Pahaba lang siya. Ay, ginagawa ko na lang, sir. Ayan, may mga tanim ako na kamote. So ito, yung na yan, pwede na yan. Tapos dito siguro, hindi ko alam kung pwede masiguro kahoy na lang dyan sa taas, ipantay na lang dito, kunting hollow block lang.
Tapos kahoy na lang sa taas. No, para dito na naman tirahan. So, sana, loobin ng Diyos. No? Ito yung sinasabi mo CR. May CR naman sila dito. O, walang problema. So, kumbaga, ano lang, yero, no? Oo. Tapos, ito yung tanim-tanim mo dito pagka nag-ano kayo ng ulam. So, ayun. Ipag-pray mo na mag-grant yung munting kahilingan. Pero pawid, pwede. Pwede rin, sir. Kahit pa paano. Maka-ano lang kami dito, maka-survive doon sa kaya. Ako kasi ang nahihirapan yung pag ganun ako. Alam ng mga tao dito yun. Paano kung ako ang magkasakit? Ang hihiling. Pwedeng pawid kasi magpo-provide pa tayo ng kukulamber. Pamakuan niya dito sa taas. So, di ko alam. Pero may panday naman dito na pwedeng gumawa ng ganyan. Meron po, sir. Meron ka maasahan na panday Opo. dito. Marami po akong kakilala dito na panday kasi kamag-anak din tata. Tapos sa pag ng pawid, pwedeng ikaw na, no? Opo, yung maghalit. Oo. Pwede ikaw na Pwede maghalit. ako na rin. Sabi ko nga yan, dyan, yung kusina namin dyan, sir, tingnan mo. Kaya Wala nang mga sibol. Kasi mga... So ayun, maraming salamat mga kalingap. Ito po yung obligasyon po ni Ronnie. Kaliwat kanan yung kanyang obligasyon. Thank you so much po. Total, nagdadasal ka naman. So pag-pray natin na mayroong tumulong at makapansin sa kalagayan mo, ha? Opo, sir. Sige, wala kang kunting mensahe sa kanila? Sa gusto kong sanang makahingi ng kaunting tulong para sa tatay ko at saka yung kapatid ko. Saka yun yung kalagayan ko na yung tinutulugan ko doon kahit papano, wala pa rin akong komportable na matutulugan, na kahit man lang kaunting tulong hingi sana ako sa inyo po ng sumusubaybay po kay Sir Joey the Great at sa lahat po ng mga may mabubuting loob na sumusuporta po sa kanyang programa. Okay. Thank you, ha? Maraming salamat po. Okay, hayaan mo at pagka mayroon nagbigay ng tulong, pupunta po ako dito. Ha? Mabalik ako. Kunin ko lang yung mic. Ayun, mga kalingap. Muli, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na support, ha? Pasalamat ako syempre sa nabigay po ng pagmamahal kanina na konting pandagdag po na mo na yun, Ronnie, ha? Sa kikiam, na binigay sa'yo kanina. Maraming salamat po. At saka yung bigas kay Ate Big Jones, maraming salamat po. Ang ating founder po sa pagtulong, ating Kuya Bal, supporta po natin na Kalingap Rab, ating deputy, nandito po, kasama ko po ngayon, na Condor, so may bigas pa kami. Kasama rin po, siyempre ang ating volunteers, mga Kalingap, si Annabelle Pata Vlogs. Yan, Let's TV Official, Limix TV, support po natin. Biyahing King, Yansky TV, supportahan po natin mga Kalingap. Nandito po sila sa Mindanao, naglilingap din po sila dito. Ang ganda dito mga Kalingap po. Sobrang tabing dagat dito. Napakasarap sa pakiramdam dito pagka hapon, pag umaga. So, presko. Pwede maligo dito? Pwede maligo. So, ayun. Mga Kalingap, bye-bye po. God bless. See you next vlog. Kita-kita ulit tayo sa po natin na vlog.